Hallelujah. Are you enjoying the presence of God every day? How many of you are nag-commit na sa kan Lord? No, alam ko yung commitment ay parang minsan natural na sa atin dahil everyday nagko-commit tayo sa kung ano-ano, no? Like mga birthday invitation. Sino ditong magko-commit ka agad dahil may invitation sa birthday? Lalo kung pa yung pagkain pa, no? Siyempre magko-commit agad yan. Mga weddings, no? May mga, sino din palapit na ang kasal? Sana all ma-invite. Okay, so pwede kang mag-commit sa mga ganyan na mga celebration, invitations, you know. So, minsan magkukumit tayo sa mga friends natin, sa kung ano-anong mga lakad or trabaho ba o ano paman. Pero ang mahalaga na commitment dapat naigwa kita, yung commitment sa Panginoon talaga. No? Kung kaya nating mag-commit sa ibang bagay, kay Lord pa kaya, no? So, sino dito committed na sa Panginoon? Okay, pero alam niyo ba, ang daming tao, kung kani-kanino nagko-commit, pero they're not committed to God. No, some of them, they're not committed to the church. Sometimes, pupunta sila kung gusto, kung hindi nila feel, hindi sila pupunta. They're not actually committed kayo ba? Pero a lot of people, ganyan, no? When it comes to spiritual na bagay, wala sila masyadong commitment. Yung iba nga, in-invite mo, tara punta tayo sa church. Minsan magsasabi ng, pagharayo pa, pagkalapit na, pwede, next time na lang. So, nakapira na next time. Wala lagi hapon. Kasi pagdating minsan sa spiritual na bagay, parang ayaw nilang mag-commit. Pero sa mga bagay lang sa mundo, ang daling mag-commit, no? Ba't ganun? Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yan, ha? Sabi mo ulit, I am committed. Alright, so ito pong commitment na ito, dapat number 1 kay Lord. The Bible says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. That is a commitment. Love the Lord your God is a commitment. Kung commitment nga niya ang pag-asawahan, how much more sa Lord pa dapat? No? So, God is a God of commitment. Niyan, hain ka na sa na-level kaya sa imo commitment naman sa Panginoon. Okay. Hain ka na banda. Sing ano na ang imo commitment. So, dapat growing din tayo, no, sa atong relasyon sa Panginoon. Dapat mas lalong nakikilala pa natin ng Ginoo sa aton buhay. So, meron tayong commitment to know God more. No? And then, of course, commitment to follow Jesus. Kahit minsan, pwede tayong ma-fail, natumba, kung ano, pero bangon, padayon sa pag-follow because we are committed. Ayan. And then, of course, last Sunday, it's about come and surrender. As we follow the Lord, as we grow and mature, merong mga bagay na matutunan natin na, inigali, dili dapat magpabilin sa akong buhay. Inigali dapat talikudan ko. Ini dapat isurrender ko. Ini dapat, dili na siya amo ang priority sa buhay ko. As you grow, meron ng ganyan. Dati tinatalikuran mo, siyempre, no, yung mga kasalanan kasi kamalian sala. So, tinatalikuran. Change direction. We repent. Pero as you walk with the Lord, as you follow, dami mong malilearn. So may mga bagay gali na dapat mo namang i-give up. Mga bagay or priorities na hindi naman mali, pero mas priority pala si Lord kaysa sa ganito. Ayan. So doon mo makikita na you are growing. Nag-aangat ang level of commitment mo. Tama? Dati committed ka lang pagka Sunday. Later, nagko-commit ka na kahit sa prayer, devotion. Ngayon naman sa cell group. Later on, nagko-commit ka na ngayon sa ating process or discipleship process. So you see your life growing, maturing, and then nagabunga, no? And at the same time, natatransform, nagabunga, nagiging blessing. So,
Praise the Lord. Ito po yung ating series about I am committed. So we tackled the 4 levels of commitment. Come and see, come and follow, come and surrender. And then ngayon naman, come and multiply. Because after na mai-surrender natin, yun, papunta ka na sa pagabunga kag mag-multiply. Yan, come and multiply. Right? Are you ready? Okay, so when God created man, according to Genesis chapter 1:28, diba? In verse 26, sabi niya, let us create man in our image, male and female. They created them. And then verse 28, sabi nila, then God blessed them. So, ang tao na ginhimo ni Lord, this is how the Lord blessed the man. Meron siyang dineclare dito. In fact, ang creation nga nagawa, let there be light, and there was light. Words, and it happened. Ang mamandede ang tao lang ang may hali sa alpog nag-inform niya, and then he breathed. And then how he breathed, nagkaroon ng life. Then he blessed. So God blessed them. Sabi dito, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. We will be focusing here dito sa be fruitful and multiply. Okay? And then, of course, kasama na dyan, fill the earth. Kaya nga naging tagaan kasing kapasidad na maging magbunga, kag magadamo pa ang bunga, multiply, para to fill the earth and subdue. No? So may kapasidad kita sina. That's how the Lord blessed the man. Paghimo sa aton, igwa kasin power kag capacity na magbunga kag magmultiply. Amen. We are designed to multiply. Yan talaga nakadesenyo kanyan. Sayang kung dili ina mangyari sa imo. No, para bang ang sarakyan ginhimo para makadalagan masakyan makaabot dito. Pero kung ang sarakyan para istambay lada, wala mangyari ang purpose sa nasarakyan. Sayang ang design, di ba? So ikaw, kita naka-design na maging fruitful, no? Sinong gusto ng fruitful life? Di ba? Tapos mag-multiply pa. Kasi that is a principle. In fact, kauro po dida sa niya paghimo sa tanom or trees, nabanggit din dida. Even in verse 29 agad, di ba? Magkasunod yan, no? Kasi parehas ang idea na ang trees, sabi nila, igwasin bunga. Ang purpose ng bunga, hindi lang para kaunon sa tao, although, yes, for food. Nakalagay din doon. No, do you have your Bibles with you? And verse 29, it says there. And then, but also, to increase the seed. Oh, I give you every seed-bearing plant. Sinabi dyan, no? And the tree that has fruit with seed in it. Para makaon. Pero hindi lang yun ang purpose na may makaon. Para yung seed. Kaya minsan may mga prutas na maraming seed. Ang iba naman, mangga, isa lang ang seed. Pero still, pag tinanim mo, pag nagbunga, marami ang bunga. Nagmo-multiply. You see? Seed. Ang idea nila, it's the same principle. That's a universal principle. Maging sa kingdom of God. Jesus said, the kingdom of God is like the smallest seed in the garden. Okay? Like a smallest seed in the garden. Yet, wag mong ismulin daw, kahit smallest yan. When planted, it grows and becomes the largest in the garden. That is a principle of God. It's a universal principle. Kaya, matutunan dapat natin gaano kahalaga, powerful itong seed na ito. No, tandaan niyo yan, mamaya, doon pa rin tayo sa sapol. Pero that's a principle. Ang tao, ganun din, na may capacity na mag-anak, kag mag-anak pa sindamo. Kasi may seed, may punla. Tama? So, mabubuntis, mga anak, nagadamo ang anak, tapos itong anak, nag-asawa, magkaanak, so may apo na sa tuhod, may apo sa tapalapa, may apo sa... Nanon masunod?
So, generation after generation. Descendants. Okay? Now, may capacity kita na mag-multiply kag magdamo. Increase in number. So, from the very beginning, God created man and He blessed the man. Yun na yun. Sabi niya, go and multiply, increase in number in some other translation. And so, you are already blessed. Tandaan mo yun. Gusto ko ito, matutunan mo ba na makuha mo yun kasi sa kingdom of God, you have to renew your mind. Iba ang kingdom of God, iba ang kingdom dito sa kalibutan. Iba ang thinking. Iba ang mindset. Okay? Pero sa kingdom of God, iba na sa kalibutan, bagan, maningkamot kita, magtrabaho, para ma-bless. Ang iba nga ang blessing God ang ginahanap. I-bless man ako. Tagay man ako. Diba? Paningkamot ko na para maka-receive sa blessing ko, para makabakal sa gusto actually. Tanan, para mabuhay and all. Naghahanap sa blessing. Sa kingdom of God, no, you are already blessed. Tandaan mo yon. Bisan sa kingdom, pag kingdom mindset kasi, ganito yon. Pag ikaw anak sa hari, yan, ganyan, ano? Pag ikaw anak sa hari, pag nabuhay ka sa kingdom, okay? An imo tatay, pagkabuhay, amon hari, you are blessed already. Sa kingdom, sa mga sugad sila ng mga gingharian, like even sa mga Saudi Arabia, ganyan sila, may king. No? Amo man sa England, ganyan. Dili pa rin sa aton pa na democratic. Sinda pa dili. Kaya medyo maintindihan nini. Kung ikaw usad na anak, you belong to a royal family, ang pera po doon, it's not a blessing. Dili issue ang kwarta, dili kay tinagaan ang kwarta sa nimo papa. Uy, may blessing ako. Pilipay ka. Wala pagkabuhay mo. Royal family ito. Ano na ng pagkaon? Ano na ng nistaran? Palasyo pa. Ora ka, ada na dili issue didaan kwarta. Dili blessing ang kwarta sa kingdom, mga kapatid. Same thing sa kingdom ni Lord. Dili issue didaan kwarta. Dili issue ang imustaran trabaho. Kay you belong to a royal family. Diba nabasa niyo sa is it for First Peter, no? Sabi doon na, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a people belong to God, that you may declare the praises of Him who called out of darkness into His wonderful light. Now we belong to His family. Now we belong to a royal family. You become a child of God. Anak ka sanhari. Kaya imo katakin, kung lalaki, prinsipe na. Kung babae, prinsesa na. Yan na mo lang ba naraman na usad ka na prinsesa o prinsipe? You are adopted. Naging-adapt kita. When God saved us, He made us His, anak. Adoption ang tawag sito, no? Gin-adapt kita pakadto sa iya. Naging anak ka talaga. Alam mo sa kanilang panahon, yung adopted son, di mo pwede ibenta yan. Pero yung anak mo na matuod, pwede mo ibaligya as servant. Pero pag inadapt mo lang ina na bata mo, di mo pwedeng ibaligya as servant. Law nila yon. Kasi bago ka mag-adapt, pinag-isipan mo na kay mag-adapt ka, tapos siya nag-adapt ka, tapos ibaligya mo lang, imo na servant. Di pwede yon. Kaya ikaw, inadapt ka na ni Lord, di ka na pwede ibaligya. Pero ang anak niya, ang anak niya, gimpadara. Naging servant, namatay sa cross. Kapalit mo. Ganun ka katindi. Tapos niya, nagapara problema ka kung nanon kaunon mo. Sino yung nagka-problema kung nanon future mo? Nanon, pag-iisip mo.
So, sabihin, wala ka ma-renew. Parang naligtas ka, pero para bang anak ka san mayaman, anak ka san hari, pero wala ka sa gingharian nag-star. Kawawa ka. Bayanan, grabe tiyos mo, pero anak ka gali san hari? Nakayadi ka nidi? Nakay bagakantala-tala na pirmi ka ginakulbaan kung ano? Nasamantalang anak ka san hari, kag di ka mong pinalayas. Tandaan mo na kung sinon imo ama yan. You belong to a royal family. So, hindi issue yan. Ha? Now, ang blessing sa kingdom, mga kapatid, ito yun. This is how the Lord blessed the man. Be fruitful. Pag may bunga ka, yun yung real blessing in the kingdom. It's not money. It's not car. It's not sasakyan. No. Hindi issue sa kanila yun. Ina na mga blessing sa kalibutan. Diba? May blessing ako, bro. Bagong car. Yes, we consider that a blessing in a sense na si Lord, gintugot ni Lord, ginhatag ni Lord, or sa ano man na pagi na maybe siguro nagkaigo kang trabaho or business or whatever. So, yumaman ka, then, thank you, Lord. Yes, it's a blessing. Pero, inanay mo sa rakyat, sa kalibutan na blessing. Alright? But in the kingdom of God, dili na issue. Dili na pwede sabihin na, grabing blessing mo. Kaya, no? Those are material things. And blessing, sabi ni Lord, the Lord blessed the man. Wala niya gin-blessing. Anak, adinan imo sa rakyan. Adan, adinan imo kayamanan. Ha? Adinan, dili amin na, no? Bunga. And the Lord blessed them. Ang gin-bless ni Lord sa inda. Bunga, kag increasing na bunga. Tandaan niyo na, sa kingdom of God, ang kayamanan, bunga. Hindi na bunga nila sa tao. Hindi mo kitaon, this is all about tao, increase in number. Dili kay money. Hindi ganun. Increase in number na kung kitaon mo na, kaya ang thinking nun dati, descendants talaga. Kaya bisan si Abraham, malungkot siya pag pinag-usapan na ang anak. Pag nag-iristoryasin, grabe na muda mo na laki ni mo mga, sheep. Ay, oo, praise God. Ano yung mga baka? Ay, grabe, ay, damo na. Sabi ni. Saka, may anak ka. Warala sina. Puyo siya. Kasi, sad to pag wala kang anak, you are under a curse. Ganun ang thinking nila. Because that's how the Lord bless. Pag wala kang anak nung time na yon, ay, you're, parang na-curse ka, bro, You're under a curse. Wala kang anak. Kaya dapat may descendant ka. Dapat may anak ka. Di ba, isa, tapos mga anak sinda mo, dadami pa rin yun. Aminan, real blessings to sa inda pagkita, descendants. Mga generation ba? Ayan. Sugad sina. Dili lang material. Yes, partly sa aton, dahil adit sa kalibutan, consider na rin nato na material blessing, But in the kingdom of God, the real kayamanan is disciples. Yan, go and multiply. Yan ang simula na sinabi ng Diyos. Bago naman naghali si Jesus palangit, ang last naman niya naging sabi, go and make disciples. Because only disciple will multiply. A true disciple will make disciples. And then pag na-disciple yon, magdi-disciple sila uli. Dili na maudong mintras buhay sila because they are a disciple, a true follower of Jesus. Look at the disciples of Jesus. They never stopped making disciples mintras buhay sila. Pero, siyempre, namatay na physically, stop na rin, siyempre. Pero a true disciple is a multiplier. A true disciple is unstoppable. Sabihin ni mo katakin, you are a multiplier. Sa kabila naman sabi mo, you are unstoppable. Now, in our generation,
Kay si Lord, paano magkaigwan blessingan? Wala nag-asawa kung amo lang ina. No. Pwede pa rin. Spiritual descendants. Kaya si Jesus nagka dito, seek and save the lost. Save souls. Harvest souls. So, kahit wala kang asawa pa, wala kang anak, pero igwa kasi nadara sa Panginoon na kalang. That is bunga. Meron kang dinidisciple. Ngayon na disciple siya, pagmumultiply yan. Pag tama ang discipleship mo sa Kanya, nagasunod siya kan Kristo, eventually magbubunga yan. Dili problema ang bunga actually. Kailangan lang natin sumunod. Kung ano si Kristo, sundan lang. Kaya lang, namatay si Kristo, mamatay man kita. Pero, ang bunga, lalabas lang yon. Okay, tandaan niyo yan. Kaya, disciple will produce disciple. Multiplication yan. Okay? Now, amin siya ang real blessing sa kingdom, mga kapatid. Gusto ko talaga makuha ini. Kasi, namon mga Christians yan na ang in the focus material. Ang focus kwarta kay blessing. Kwarta, blessing, material, balay, sasakyan. Grabing blessing mo, bro. Puro ganyanan na lang. Pero didili po na sa kalibutan, di mo ganda madara sa langit. Uray na, baga, sa kingdom of God, wala ito siya sin labot. Because that is not the, dili amuan, tumong, or business sa kingdom. Kundi yung may maligtas na kalag. Nagsabi ni Lord, ang halagasan usad na kalag, sobra pa sa kalibutan. Ito yung kayamanan sa kingdom. Ito din yung kalag ang madadara sa langit. Pag nakakilala kay Lord, nadala kay Lord, na save, malalangit siya. Ang matindi, na-disciple pa siya, naturuan kung paano magtukdo, mag-share. Ang daming nadara pa niya kay Lord. So, nagkaroon ng bunga ang imon na dara kay Lord, nag-multiply ang imo bunga. Ikaw ngayon, nag-multiply na. Kasi ang imo disciple, nagkaroon pa ng disciples na. So, multiplication na siya. Go and multiply. Nangyari ba? Nangyari. Yun yung blessing. Kasi nangyari na ikaw nagbunga, kag nag-multiply ka. Pero yung namudamo kang kwarta ka ba yung mga balay, dili pa namin sinabi ni Lord. Di mo pa rin na-fulfill ang plano kag purpose niya. Dumami pera mo? Dumaming negosyo mo? Well, that's good. Pero fulfilling the purpose and vision of God, of the Lord in His kingdom, dili amin na. Amen. Nakinagpuruyo ka mo. Kasi baga, amo ba? Yes. Dapat ma-realize natin to. Kaya ang simbahan, mga kapatid, kahit nano pa ka ganda san building, kung wala na nagde-disciple, wala na siya sin pulos. No? Kasi, aminin, sinabi ni Lord, Matthew 28:18-20. So, yun nung simula, that's how the Lord created man and He blessed the man, go and multiply. Si Jesus, pagkadi sa kalibutan, bago siya namatay, nag-disciple. Kasi itong disciples niya, bunga to. Ito yung magmumultiply. Gets nyo? Pagkadiba ni Jesus sa kalibutan, nagnegosyo ba siya? Ayo, siguro waran ma-appear di kung si Jesus ang magnegosyo. Anak siya san usad na negosyante, may furniture, si Joseph, panday. May furniture sila, may negosyo sila. Yes. Ngayon, di ko lang aram kung maaram si Jesus magpanday. Wala naman sinabi nila, pero anak siya sa panday. Of course, masunod din siya. So, maaring nakakaram siya. Maari, ha? Maaram siya. Maaring hindi rin siya ginpabulig ni Joseph kay, anak ini san Diyos.
napaalagaan la sa amon. Nakipatrabahoon ko. I don't know. Pero tama naman ang pagkadisiplina sa iya pagpadako. Wala naging surat dida eh. Ang masunod na nakasurat, sundo si anyos siya. Ang sabi niya, I must be in my father's business. Kanay father ito na ginasabi niya. Ay, nakakanusi ito. Kaya may business bagasin na furniture. I must be in my father's business. Sabi niyang ganon. Tanong, nagbaligya ba siya sin mga furniture? May nabasa ka ba na nagparabit-bit siya sin lamisa? Bakal na po ka mo sin lamisa, ingkudan. Wala eh. Kung ganon, sana ganon yung negosyo kasama yung mga disciples niya. Wala siya nagnegosyo mga kapatid sa kalibutan, kaya ang tuyo guide niya sa kalibutan na maligtas ang tao. Hasta yan na, amo man kunta kita, amo man ina na maligtas ini, dili kay, magparapakusa nato na magparanegosyo na lugod. Pero dili na nga ni maraot. Ayusun tayo na, basi mamali ka mo da. Pero, yung bang, pag nasa kingdom ka ni Lord, that is not your priority now. That is not our business. So, I believe, dili ito father's business na si Jose. What Jesus, 12 anyos pa lang siya, at siya sa templo, kag sabi niya, I must be in my father's business, that is God the Father's business. And that is bunga, winning souls, and making disciples kasi magmumultiply. In fact, nung 30 years old na siya, tapos na siya mag-aaral lahat para maging lehitimo siyang teacher. Dumaan siya lahat doon, kaya teacher talaga siya. Rabay. Pag tuloy-tuloy yan mo pag-eskwela, wala kan udong, warang palta, di ka para absent. Pag 30 anyos mo, tapos ka sa pagiging rabay. Ina, kung dili udong-udong mo pag-college, kumbaga, o pag-eskwela. So, 30 years old, yun ang pinaka-sakto, rabay ka na. Pagkatapos nun, dun siya nagsimula sa ministry niya. Come, follow me, come. Pedro, come. Matthew, come. I will make you fishers of men, not fishermen. Okay? So, dili negosyo. Kagwara din siya nagnegosyo na sa ito na furniture. Nag-gets niyo ba yun? Niyan, ano nga permisa akong sinasa sa kapastor na ano ang kaunon ta kung wala sin trabaho. Sabi ko sa yata ang trabaho, di mga ni makaon. Miski ang kwarta mo, di ka na makaon. Pero siya, iba bakal man na, pastor. No, yun yung minsan nagiging kalaban eh. Now, ito mga disciples niya, ini-oristorya akong tala ini, relax lang ka muna. Kaya total, alas 12 pa man Domingo matapos, alas 12 gabi. Ang Domingo para kay Lord. So, pwede pa kita hanggang alas 12 gabi. Ini na, maayong negosyo sa ni Pedro. Nagdako ini na negosyo ninda, fishing boat, fisherman. Oh, sinta, amin ini na negosyo, amin kumbaga pangabuhay, no? Pero sa nakakilala sila kay Lord, and Jesus Christ said, follow me. Param ka naman mga isda, yan na, tukdoan tayo ikaw. I will make you fishers of men. Dili kay isda, mga tao na. Nakita niyo na, may shifting. Now, dili man literal, yan na, siguro na bayaan mo na ni mo negosyo, pero dapat nag-shift na ni mo thinking na dati priority mo ang business, but this time, magpapadisciple ako. This is your priority now. Dapat mag-grow ako, dapat matuto ako, dapat magpapadisciple na ako. So you follow Jesus. And then, para mag-fish sa tao, dili na isda. So your focus, your priority, is dito sa making disciples. Dapat matutunan natin to bilang Kristiyano. Now that you're in the kingdom of God, the priority, the work and business in the kingdom is making disciples. Dati ang trabaho mo, making baskets, siguro, making, ano niyo ginahimo, karmelado, no, or iba ice cream, okay, or ano niyo business ngayon, maring ganyan.
Pero in the kingdom of God, ang trabaho kag business is making disciples. Wala ina sa iba na kumpanya, mga kapatid. Adi na sa kingdom ni Lord. Kasi kailangan ng Holy Spirit sa pag-transform didi sa mga disciple. Dili kita makatransform. Pero gagamitin mo sa Panginoon to make disciples, His disciples. Okay? So, yan ang trabaho. So, sabi dito, kung wala kita trabaho, paano kita mabuhay? Ano ba baga nagka-problema na orang trabaho, pastor? Di sa kingdom of God may trabaho po, making disciples. Ano ba nagka-problema sa negosyo? O di sa kingdom of God may negosyo ka na. Making disciples. Ako po yung aton, pag na-disciple na siya, maalam na siya mag-disciple yung finished product ba? Disciple. Kagan model, taas yung praise si Jesus kung paano siya nag-disciple, 12, kaya ang mga kita, maximum sa 12 na tumadisciple, pero kahit magsimula ka sa isa, dalawa. So, at least, ada ka sa business, sa kingdom of God. Yan ang trabaho, yan ang focus, yan ang priority, iyan ang business. Kagura na sa iba pa, to save souls. Para naman masave na soul, i-disciple sila. This is how to fish for people. This is how to save souls. This is how to harvest souls. And then, i-disciple mo sila, ganito yun, ganito yun. Papasa na, papasa. Yun po yun. Yan ang blessing sa kingdom. Daily kay making money. Hindi sinabi sa Bible na go and make money. Hindi sinabi mga disciples, yan, disciple na kamo ha? O bahala na kamo, go and make negosyo. Go and make buildings or church buildings. Hindi rin ganun. Ang sinabi niya lang, go and make disciples. Kahit wala kang building, kahit wala kang bahay, kahit wala kang negosyo, go and make disciples. Pero hindi rin sinabing bawal na magnegosyo, bawal magbalay if you are making disciples. Hindi naman sinabi. God gave us wisdom. Pwede ka pa rin magnegosyo, pwede ka pa rin magbalay na nag-disciple. Alright? E base masama ang ba na sa nagalipas na balik-galiin na mga church na may building, may worship service, kaya wala pa nagsabi ko ang may worship services. Mali, galang may negosyo. Dili siya, mali. Pero, dapat may disciple. Pero kung walang disciple, dahil mo kasi negosyo, may trabaho, may church building, pero walang nag-disciple na simbahan, no? Yun ang masama. Masama yun. Masama yun ang negosyo. Basta, kung wala ka ng disciple, kung di ka rin ka disciple, masama siya kasi we are disobeying the command of God. Yun ang kasama natin. And ato pa nung naisip lang ng mga kasamaan yung bababae, pangawat, pagpatay, mga ganyan ba, mga nakarumal-lumal. Pero yung sabi ni Lord, go and make disciples, kung wala ka nagsunod, sino din ginigana na naulit ka sa ibuan na kahit isugong mo patbakal tawyo or toyo nila sa tindahan. Wala ka nang sunod. Kay Lord, disobedience kaya nila. Kung hindi na kita sa limang magpapadisciple at magdi-disciple, if we're not winning souls and making disciples, we are disobeying God. So, masama talaga siya. Dahil, kain mo, nagdinegosyo ka, and yet, dili ka nagpapadisciple o nagdi-disciple. Para sa akin, pahit na lang ako na walang trabaho pero at least may disciple. Kasi may bunga ka. Yan ang kayamanan sa kingdom. Yan pagkadating mo sa heaven, ikaw kasi rewarded. Yun lang yun eh. Dili mo ng pagkadamot ng kwarta mo kagayamanan niya na ano. Wala. Hindi mo pinamadala sa langit. Ako lang ina. Ang madala sa langit ka lang. Okay?
Soul. Kaya nga ko naman makakabot sa langit, ang soul harvest na. Hindi nga na. Nakabidyo ba naman ako? Sabi nga, kulto na ganun. Sabi ko, soul man lang makabot sa langit. Soul harvest na. Joke lang. Pero mga kapatid, ang kalag, ang minatlang dapat maligtas, kaya minatman. Dili kasi na ako patay ang magdara sa plano. Yun yung aton focus. Yan ang priority nito. So, ako sa'yo, di ba? Alin na lang, hala, wala kaka-eskwela, pero nagdi-disciple. O, di ba lalo? At least napulusan ka sa kingdom. O ikaw, nagparatrabaho ka, mahigos ka sa negosyo mo, wala kasi nadara na kalag, wala kang disciple. May pulos ka ba sa kingdom? Wala. Sa kingdom of God, wala kang silbi. Sa mga tao, maaaring yes, nakatulong ka kay may product ka na nakabulig sila na pampaputi. May product ka na bagad, na-refresh ako sa hindi mo ginluto or ice cream ka namin. Although, ibayanan mo na yun, pero nalipay sila kami naghimo para sa natin, nakatulong, yes. Pero sa kingdom of God, wala ito. Wala ka ba nito sin may muli? Hindi mo negosyo. Wala. Wala ka ba sin natipo na kayamanan sa langit? Wala kang reward. Di ba si Lord parang reward sa grabe mahal ka magnegosyo? The kingdom of God ang inistoryahan. This is how you work in the kingdom of God. How you serve in the kingdom of God. So, adi-di-di. So, tanan na faithfulness natin. Dapat nag-align nila pagkat to sa vision na winning souls and making disciples. Okay? Minsan sa'yo, di ba? Di maasawa, basta may disciple, amen? No? Okay kasi na kuya rin. Kailan na mo daw siyang babae kasi lalaki, mag-aasawa kagad siya na clearance. Di agad pwede na di ka mag-asawa. No? Di bali mo na asawa, pero may disciple. Kisa may asawa ka, wala kang disciple. No, madarami na asawa mo sa langit. Dili. So, amin ang tandaan natin. Kaya lang, Christian ko nung nasawa, mapakatuma sa langit. Pero wala na sinasawahan dito. Pero, mga kapatid, no, don't waste your life here on earth. Pwedeng wasted ang life mo kahit gaano ka pa kayaman at busy. Pero kung wala ka na sa discipleship, no, hindi ka nagde-disciple din, wala na. Nano pang silbi mo? Sa balay, pagka wala na sing gamit, bagan, wala naman ining gamit, itapok na ini. May nga ni si Lord, ilisugad siya na sa kingdom, ano? Ini, wala na ining gamit. Lord, kunin mo na siya, Lord. Asap. No. Kasi kasamok lang sini, wala man ining pulos. Pero ikaw may pulos ka pa. Kaya niyan gina-istoryahan ka ni Lord na daong Lord. So, di pala, amin na wala ko ng trabaho, may disciple, paspait na lang ako da. Kaysa sa may trabaho ka na wala kang disciple. No? Pero hindi rin siya maganda kung matamad ka na kasi sabi ni Lord, dapat magtrabaho o maging mahigos. Pero kung imo ba, pilian na mas may nalaga din na busy sa church, nagdi-disciple, kahit wala siyang negosyo, pero adi nag-serve. Kaysa saan, wala na nga din negosyo, wala pa nag-disciple. Mas lalo na gayon. Wala na gayon. Wala na gansin mapupo. At least ito may trabaho, nakabulig sa balay, may makaon dito nakabakal, may nala. Pero sa kingdom of God, wala yon. Ani ba naman, pastor, alilagad sa negosyo, mapadarala ako sa nakon, bulig, kwarta, tayo, sa mission para makabulig. Yes, ani mo kwarta, maring nakatulong sa pagbakal krudo. Okay. Busy ka man. So, at least, amulay na ako, ministry, nagbulig ka. So, nakabulig ito, damon na save dito, ani mo kwarta. Pero ikaw, dahil wala ka nagpa-disciple, paano ka mag-grow? Tama? Wala ka man nag-commit sa church, di ka nag-attend, or kung may oras lang. Pastor, kung may oras lang, muscle group. Kung wala,
Kay busy. So, dili ka nabibless, dili ka mag-grow, dili ka mababago, kag di ka maara mag-share sa kaligtasan, o dili ka maara mag-cell group, wala, business ka lang gayod, full, na dili ka nag-share dito. Kaya wala ka man ma-disciple, kaya wala ka man time. Kwarta man lang mo ginapadala. Baga na mo ginahimo niyan sa kingdom of God, naghihimo ka negosyo na kwarta padala. Di ba? Pero sa kingdom of God, dili amin na negosyo, dili na pwede na kwarta padala. Ang sabi ni Lord, come follow me. Dili kay ipadara mo lang ang kwarta mo. Ikaw mismo. Sabi ni Lord, kung wala ka mangani, sing kwarta kay gimbayaan mo ni mo negosyo sa pagsunod sa akon, yun, okay lang. Hindi Pedro binayaan, just sumunod. Yan ang gusto ni Lord. Dili kay ang kwarta lang ipadara mo. Even giving your tithes and offerings, sabi dito, bring your tithe to the storehouse. Bring, ikaw daw magdara. Dili kay ipadara mo sa, Gcash. Okay lang mag-Gcash, pero nagsimpa ka. Nagkato ka pa rin, nag-follow ka kay Lord, nagpapadisciple ka. Yun ang issue palagi. Amen? Okay ka mo sina? Ayan. Dili amin ang priority na ha. Ang priority, ang business naton sa kingdom ni Lord. Paano makapag-save ng kalag? To seek and save the lost. Not to seek the money. No. To seek and save the lost people. Ito talagang mahalaga ang kalag. Then, sabi ni Lord, Matthew 6, ada din naging tukdo niya. Sabi niya sa mga disciples, aram ko gimbayaan nyo na niyo mga business and all. Si Pedro may pamilya, may anak. May asawa. Di ko lang aram kung may anak, pero may ugangan siya. Siyempre, responsibility pa ni gihapon kay tatay siya. Binayaan na niya both. I don't know kung basi may nagpadalagan dito kag may bahin siya. I don't know. Maaaring ganon kasi may wisdom naman. Pero hindi na siya doon. Ang focus niya, pagdi-disciple. Sabi ni Lord bagat Matthew 6 na, do not worry about many things. Do not be like the pagans. Do not worry about what you eat, what you wear, what you drink, or tanan na imong ginpanginahanglan. Do not worry. Sabi niya, seek first His kingdom, His righteousness. All these things will be added unto you. Para sinabi ni Lord, once you follow me, once na kinabuhay ka sa kingdom, akong bahala sa iyo. Everything will be provided. You are safe and secure. Yan talaga ang sabi ni Lord. Sa to, lot of mga pastors, ganun talaga sila. Aram ni Pastor Joshua na, di ba nan manghod ni Kuya Josh? Pagka sumunod sila, Kuya Jesse, tinawag ako ni God, ay, magbi-ministry yon. Waran support, wara singkunani na. Di naram kung diin maniud to. Di naram kung diin naman manihapon. Pero ba natin na? Tanong, buhay ba sila hanggang ngayon? Buhay man. Kaya yun ang nangyari sa mga disciples. Ako man yan na-experience pina sa aton mga nag-full-time sa ministry talaga. Buhay. Adi nga ni Adi ho. Manghod ni Kuya Diyos. Pastora naman sa ni. Ay, grabe. Pero mo nga ni, kung kita mo naman sa kalibutan ba na, ay, wala kitan maay na balay. Ay, wala kitan surakyan. Kaluoy kuman. Kasi, thinking ina sa kalibutan. Pero pag kinita mo sa kingdom of God, napakayaman sa papa niya. Daming kaluluwang nadala. Ang matindi, pag abot na sa langit, hay na ka mo na mayayaman dito sa kalibutan, na wala sing kalag. Hay na ni mo sa rakyan, hay na wala, bagadili na madara dito. Hay na reward mo, wala. So, pero buti na lang sa langit daw, wala na sin malungkot. Ang butla ko nan walang disciple malungkot dito. Si Abraham, walang descendants. Pagka, minsan, nalulungkot. Kasi ang blessing is spiritual descendants. So, dapat dili kita mag-focus mga kapatid. Tandaan nato na kita mga anak sa Diyos, dili ka pabayaan. Sabi dito sa kapastor, kung dili na magtrabaho, paano kita mabuhay? Bagay ng kadamuhan, maaaring amin ang ginaisip nyo. Dili ko maginasabi na magbaya na kamo. Ang ginasabi ko lang, your priority,
Ang nasabi ko na, kung may disciple ka, kag may negosyo ka, ay the best. Ha? Kung may nagdi-disciple ka, tapos meron kang work, ay masaya. Ba? Lalo na may nagdi-disciple ka na, multi-millionaire ka pa. Di ba? Panalo yun. Panalo yun. Pero kung wala ng trabaho nga di ka pa nag-disciple, wala na gayon. Pero sa kingdom of God, kahit may negosyo ka, wala kang, wala, sayang. Dapat, meron talagang bunga, tsaka yung bunga mo, mamumunga pa. That is, go and multiply. So, nangyari ang sinabi ni Lord na go and multiply. Nangyari ngayon sa buhay mo. Sinong gusto na mangyari na sa imo buhay? Tandaan nyo, ang iba masyado sila worried about sa inda mga sadiri ba or buhay na paano mabubuhay. Sabi ko, wala ka pa mabuhay, hali sa imo sa tiyan sa nimo nanay, wala ka man trabaho. Kaya nagtrabaho ka sa tiyan sa nimo nanay para makalabas ka. Wala ka trabaho. Pero nano kay nabuhay ka. Okay. Paglabas sa imo, kaya makatrabaho ka dayon. Aba, iba para karga ka pa sa ginikanan mo. Nagtrabaho ka na ba? Wala. Buhay ka man. Nag-eskwela na. Nagtrabaho ka na. Wala. Wala kang sweldo. Grade 1. Pero buhay ka. Iba nga ni sa'yo, nag-college na lang. Wala nga ni gad nagtrabaho. Wala sweldo gani. Wala gayod sin. Sabi mga true trabaho baga na sabi nila, working, student. Ang iba, wala. Pero buhay. Wala ka man nagtrabaho. Nano kayo napatuod ka sa demonyo na kailangan magpangabuhay para mabuhay. Kailangan magtrabaho para mabuhay. That's a lie of the devil. Because in the first place, nabuhay ka na wala ka nga ng trabaho. Lumaki ka na wala ng trabaho. Look at these people sa mga adala sa mga gigilid. Kina may mga trabaho na, damo pan anak. Nagadamo na anak nila, wala pa kasi mga trabaho. Di pa naku-COVID. Di din sila nagaproblema kung makakaon ba sinta ko dili. Pero kita nalugod ng mga anak na ni Lord sa amin ang pagkahandalan mo. Sabi ko, something is wrong. That's the lie of the devil. Na dili maging priority ang kingdom. Dili maging priority ang discipleship sa church dahil sa worried ka sa nilang mga bagay. Kaya nga nagkadi si Lord para ligtasong ka. Don't save your life. You are saved already. Jesus Christ came to save your life. You cannot save your life. Sa imo ba pagpaningkamot kag damong kwarta, kaya mo dugtungan ang buhay mo? Ha? Kung mapatay ka, kaya mo dugtungan? Wala baga. In short, dili mo huyot ani mo buhay talaga. Waray na sa trabaho, waray na sa inanpadamuan sang kwarta. That is why Jesus came to save your life. So don't save your life. Tama sabi ng Bible na if you try to save your life, you will lose it. But if you lose your life for the kingdom's sake, for the sake of the gospel, for Jesus' sake, you will save it. You will be saved. You see? Because the reality is you cannot save your life. That's why Jesus came to save you. Now you are saved. Ang binigay pa niya na salvation, dili kayo sadla katuig, ha? Mahupas na yun eh. After 1 year, after 2 years, hindi ka eternal salvation, eternal life. So, nanot pa ang problema gali naton? Eternal life na nga niyang ginhatag pa. Diba, He came to give you life, and life that is life to the full. Okay? Another translation is satisfying life. Jesus came to give you life and satisfying life, or to abundant life. Yan, sa iba na translation. Kaya nagkadi si Jesus. Kung kaya mo man lang gali mag-abundant life sa buhay mo, di ka magkinahanglangan Jesus. Kung namin na. Hala.
You see? So, wrong thinking ang kalibutan na pag may kwarta ako, satisfied ako, abundansya ako. Nice. Sabi ni Lord, I came here to give you life and life to the full. Knock John 10:10. Sige daw, pakilabas daw kay base. Sabihin na napaparabuwa kita. Okay, they might have more abundantly. Or sa NLT is satisfying life. My purpose is to give them a rich and satisfying life. That's the kind of life na gusto niya ihatag sa imo. Panihatag ni Lord sa imo na ikaw man nagkaparpaning kamot. Bisyo na ako ni Lord. Ayaw na. Dito na ikaw kinahanglan, Lord. Kaya ko na ini. Ang thinking sa kalibutan na pagdamong kwarta, maayong trabaho, yun ang satisfying life. Pag-abot sa panahon, wala gihapon. Lalo gad pag-abot sa langit. Pero dili makahatag sin satisfaction ang kayamanan. Ang kalibutan na bagay, dili makahatag satisfaction. That is not abundant life actually. Nadamo kang kwarta kay grabe laki, abundansya laki sindaw, kay damong pagkaon, sururubran sa rakyan, abundansya sa kalibutan. But that is not real satisfying life. Kay sabi ni Lord siya makahatag, kag siya lang talaga makahatag. You see that? So why not follow Jesus? Why not live and work in the kingdom? Ito yung dapat mabago talaga ang thinking nato. So, di na ba kita kailangan magsarakyan? Pwede rin. I'm not saying that. Maganda kung may sasakyan ka, maganda kung may bahay ka, okay. Pero ang thinking ta, dili ni makatagsin satisfaction sa imo. Dili na aminan abundant life na ginasabi din ni Lord. Kasi dili sa kalibutan, maari, yes. Parang abundant siya kanina kayo mo. Pero, si Lord, sabi niya, to give you satisfying life, si Lord ang makasatisfy. Amen. Dapat malinaw sa atin yun. So, ginatagan ka ng life na kinagahadlo ka pa na paano kita mabuhay. So, ngayon, alam mo pag nag-discipleship ka, misan nga na ba, wala akong trabaho, tuloy ka lang sa discipleship, mabubuhay ka. Sumunod ka kay Lord, mabubuhay ka. Tandaan mo yan. Pero mas maganda yung nag-aaral ka ngayon na nagde-disciple. Diba? Yan ang pinaka-the best. Kasi, kimbutang ka ni Lord sa eskwelahan, Kuya Renz, para mag-disciple. Dili kay para lang maging masatisfy. No. May purpose si Lord sa imo da. Kaya kada sila na eskwelahan para makapag-share, makapag-disciple. Paghali mo nila sa Usmeña, igo na sin mabibili naman na magdi-disciple. Kaya kada sila na kumpanya para may ma-disciple. Para may maligtas, may madi-disciple. Bisan hain ka na lugar, hain na trabaho, kahit sa barko ka pa, pagdating mo doon, dapat magdi-disciple. I have a friend na minsan, siyempre friend kami sa Facebook, so nakikita ko siya. Niya trabaho galito na sa mga cruise ship, no? Yung isa na mga barko hali sa Inglaterra, mga ganyan, mga madaragko na barko. No? Yung kilometro ang haba, yung mga ganyan na mga barko, no? Mga cruise ship pa. Ay, grabe. Andun na siya nag-work. Pero sabi niya, nagdi-disciple pa rin ako. So, pakita niya, bro, ito. Nag-1-to-1 siya. May disciple siya sa barko. Dapat ganun. Kasi disciple ka eh. Kung nahin ka makakadto, may madi-disciple dida. Yan, patunayan mo, if you're a true disciple, tingnan natin kung may nadi-disciple ka dida. So, natuwa ako sa kanya. Dati siya sa CCF, nag-work. Pero andun na siya sa barko. Siyempre, doon na siya, cruise yan eh. Wala kang labas-labas na sa pirakabulan. Pero nagdi-disciple siya doon. Yan. Ang dapat ng mga anak ni Lord. Dili kay para mabuhay, para yumaman, amon isip. So, wala ka sa kingdom mindset. Wala ka sa kingdom thinking. So, yan na, baguhon mo na. Niyan, kung payamanon ka ni Lord sina na business, praise God. Pero ano mo focus is discipleship.
Doon ako na-bless din sa buhay ni Dr. Luzon. Yung ministry niya, yung yan siya na life and death na burubaliktad. Doon sa conference, di ba, nagtuturo siya paano i-share ito. Tapos nagabulig siya, minsan nagapanghatag siya pero matindi ang mga business ito niya. He's a multi-millionaire. He's a good businessman. Pero alam mo, pag pumunta sa mall yan, kahit sa Singapore o kundi ng mga mall, magsishare yan. Daradara niya ito. And then, mga sales lady, ishare niya yun. Ito yun. Ang bayad sa sala, kamatayon. Diba? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. I-share niya yun. Pinakita niya yung mga pictures niya. Ganun si Dr. Lyoso. So, dapat sugad sina kita, no? Nag-pray man ako mga multi-millionaire na i-raise up si Lord today. Pero, disciple na daw kamudaan. Disciple ba? Dili kay, ma-milyonaryo ako, Lord. Pag milyonaryo na ako, Lord, magdi-disciple na ako, buhay na. Dili na matuudan. And then, Lord, pag damo na akong kwarta, matights na ako. Di ba, Mito? Sabi kanina, kung ikaw daw dili matiwalaan sa jutay, dili na sa dako. If you're dishonest daw sa jutay, miski dako pa niyatag sa'yo mo, dishonest ka talaga. Basa kanina sa Before We Give, alam nyo. Kaya yan na palang nag-eskwela ka, dapat makita na sa imo na nagpapadisciple, tsaka nagdi-disciple ka na. Amin, mga dapat kandidato na maging multi-millionaire sa kingdom. Yan ang mga matiwalaan. Kasi, yan ang ngani, nadyutay pala negosyo, dili na ka-disciple, kay nabisi dayon. Tagaan ko pa inisin, dako na negosyo, tamas lalo. You see that? Dili na. Yan na pala, wala kang trabaho, pero nagdi-disciple ka na, ay, amin eh. Sabi ni Lord. At least natuto na siya. Pwede ka na dagdagan, sini-interest sa imo ng mga bagay, i-handle mo. Kasi nagdi-disciple ka na. Ngayon, nag-asawa ka na, disciple ka na. Ay, madali pag-disciple sa mga anak. Why? Disciple ka na kasi. Maaram ka na mag-disciple. Pero kung di kaya na nagpa-disciple, single ka pa lang. Ay, pag may asawa na ako, pastor, pag may anak na, itukdo mo sa anak mo. Late ka na. That's why, pag dili natin ma-disciple ang ating mga anak, no? Yun yung isang kamalian natin, mga kapatid. Kaya baga sa Deuteronomy 4 ba yun? Or 6 ba? O 5? 4 yata. Nasabi nila, tukduan nyo na yung mga anak. Turuan nyo sila. Pag mata, love the Lord your God with all your heart. Pag turog, love the Lord your God with all your heart. Pag karaon, love the Lord your God with all your heart. Pag lakat, kundiin, itukdo nyo ini. Sabi nila, ibutang, dito sa in the forehead, ihigot sa neck, o kung ano pa man. Kasi yun talaga trabaho ng parents to disciple our children. To disciple our mga generation. And then, of course, ngayon, to disciple na. Now, this is unlimited eh. Pero yun talaga dapat. Ngayon, paano na ito pag-disciple natin mga anak kung ikaw tatay? Kung wala kang time magpa-disciple, busy ka. So na, itukdo mo. At least, may na lang, di anak, may Bible, bahala ka na rin sina, ha? Pero, kaya nakakabulig ang church. Nakakabulig ang church. Kaya nadadara na lang mga anak naton. Pero mas maayo kung ikaw gadan model. Minsan napadaralaan mga anak, pero ang ama, ginikanan, wala. Hindi rin siya masaya. Kita dapat ang naga-disciple, so kita ang mauuna. Kita ang ada dapat. Amen. No? So, dili dapat kita ma-fail sa pag-disciple sa aton mga anak. Kasama yan eh. Yan ang mga kalakaran sa kingdom. Yung ma-disciple ang mga anak. Of course, ang aton mga disciple makapag-share ng sa tanan na kung diin man kita ginadara ni Lord, makapag-share, makapag-disciple. Kasi pag may disciple, tuloy-tuloy ang bunga. So, dili ko na masyado i-elaborate pa na siguro sa mga maabot. Papakita ko ulit sa inyo, yung disciple, magdi-disciple, mga ganyan, no? So, dili kita sa, okay na kamo sina, agree na kamo na amin ni siya,
command ni Lord. From the very beginning, kahit sa last, it's all about saving souls and making disciples. Wala na siniba pa. Ngayon, kung may ministry man, ngayon, we are doing good to others, di naman masama yun. Nakatulong ka, no? Nagbulig ka, naghatag. Pero kung kutubla dida, well, mayo na lang. Good works man ito. Pero kung wala ito maligtas, sayang. Pero that is part lang yon. Minsan, ang una nato na kay nagabulig kita kasi anak kita ni Lord. Mga anak kita, so kaya nagabulig kita, mabinuligong kita. Kag pinaagi sina, di da lugod sinda na kakikilala kay Lord. Nagets nyo? Dili lang kayo nan, ba magbulig. Damon nagabulig. Biski dili mga Kristyan. Nanong kaibahan mo sa iba na nagabulig? Kung namin na. So ang kaibahan ta, kay an atong ginabuligan, na kung pwede, madara sa Ginoo kag ma-disciple. No? Amin ang kaibahan nila. So ikaw, may trabaho, may negosyo. Nanong kaibahan mo sa iba na negosyante? Kay ikaw, naga-disciple. Sinda dili. Tama. Nabubuhay. No? Kay gwasin buhay na walang katapusan na nimo makaistorya, nimo makatuan. You see, so dakon kaibahan. Dapat nakikita na sa aton. Amo dapat kita na. So, amin ang kalakaran natin sa kingdom. Ayan. Maalas 8 pa lang gali. So, now, nanuan kiya na. Tapos ako sa introduction, ha? Adi na kita nga asin. Paano ka magbunga kag mag-multiply? Kasi come and multiply. So, introduction pala ito. Ito siya gaano kahalagaan multiplication sa kingdom of God. Yun lang talaga eh. Lahat na ginagawa sa kingdom, dapat align yan sa making disciples. Halimbawa, nagsiserve ka didi, magluto, kasi ang goal gyapon sina to win souls and make disciples. Yan. Nano man na trabaho mo didi, ang labaan, punto sinitanan to win souls and make disciples. Kaya ang simbahan, kung wala nan making disciples, pero nagakantahan, karaon, sayang, wala na sa purpose ba? Na-waste yung karaon, sayang sa bakal pagkaon, wala na ligtas. Di ba? Yun yung resulta sina. Para bang, sayang laki sa ninda. Worship, matahom nga ni. Damon mayo na gamit, aircon. Wala naman sinaligtas. So, nano pa ang silbi sa simbahan? Na wala na sinaligtas. Dili man naga-disciple. Baginan makadilang kay ma-worship, o ruli na kamo. Dili gina-disciple ang membro. O nano pa ang pulos. So, kung dili ma-disciple, maka-expect ka na mag-disciple na sa labas. Ako maka-expect sa iyo na mag-share sa gospel na di ka nga ni na tukdoan. Di nga ni nagsisira na tukdoan, ha? Minsan. Inahadlok. Ikaw pa. Nora pa matukdo eh. Nagets niyo to? So kung ang simbahan, magkadi ka lang, kag paulion ta na ikaw pagkatapos, na-fail ako, na-disciple ka. But ang trabaho ng pastor is to equip you. To disciple you. Now, we are willing now to disciple you. Ang problema, baka wala kang time. Kaya wala pa nga matapos, gusto ka na maguli. Tama? Baka wala kang time. Paano ka ma-disciple? So, di ka talaga mabunga. That is why, ang key para magbunga ka is surrender. Ito siya, common surrender. Ano ba ito last? Kasi masunod sila, di na ka na magtuna. Pag-grow, mature, and transform and multiply. So, kaya kita mo ang sabi din ni Pablo sa Galatians 2, 20. I've been crucified with Christ. Therefore, I no longer live, but Christ lives. So it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. So, ang iya buhay, dili na para sa iya flesh, dili na para sa iya sa diri na panamit sa flesh.
no, or sa ilawas, paganda, pa-sexy, paputi, or hindi na para sa ganon, sabi niya. This is all about for the glory of God, for the purpose of God, for the vision of God. Kaya ging crucify na niya, kaupo ni Kristo ang iya dati, ang iya mga dati na buhay, bisan ang iya mga plano sa buhay, mga gusto sa buhay, na ipako na niya lahat yun. Gusto pa niya siguro magtaas pa niya posisyon sa Sanhedrin, abogado siya eh. No, di ko aram daka, gusto pa niya maging senador. Gusto pa niya maging presidente. Kasi mataas ang mga naabot ni Pablo. Niya tatay dati din, nasa Sanhedrin, nasa mga kaurupo, teachers of the law, mga Pharisees. Ganun sila, matindi sila. Pero, ang iya mga dreams sa buhay, give up lahat yun. Yan, no? And sabi niya, by faith in the Son of God. By faith in the Son of God. Dili ba ang kinabuhay na pasiguro kita, dapat may kwarta? Na amin eh. No. Sabi niya, si Lord nang bahala sa akon, who loved me and gave Himself for me. Kaya kita mo sa nagbayan mga disciples pagsunod kan Jesus, kay nano, pasiguro lang kita, kaya na ka magutuman. Pagdara na sinusad ka termo chisnes do. Anaton kwarta naging tagot ako, siguro no. Walang ganyan. Lahat yon sabi ni Lord, ibili ni natin, sige, ministry ka mo. Pwede ka maka-ministry, bisan warang kwarta. Ano ba, pastor? Warang nga isin pamasahe, pa naman ka winning, warang isin pamasahe. Kaya ka warang tagayin ni Lord pamasahe, kaya mo i-winning, ani mo katake na balay. Naman kayo matricycle ka, pagkada sa katake sa balay mo, matricycle ka. Ano na ina? Kaya ka warang kwarta, kaya nagkatakin mo, di na ka mag-share. Okay, matricycle ka. Ikets yun to. Pwede ka mag-ministry. Mali ang thinking sa iba na dapat may support, dapat may kwarta para makapag-disciple. You can disciple, share the gospel, na wala kang kwarta. Para rin sila minsan sa mga mali na nag-apply, naghimo sa negosyo na para makapag-negosyo, so nag-ipon. Sige, abroad, mag-iipon. Sa nakatipon kwarta, pagka-bagan, excited mag-negosyo, so buhay agad kung ano. Bumagsak ang negosyo. Taas sa kasaya. Pero kakatuig sa labas. Tapos, kauna mo, okay na. Balik ka na naman dito. Nakita ka mo sila? Kasi, ang sabi sa iba, pwede ka daw magnegosyo na walang kwarta. Kaya tama sila, kahit may kwarta ka, ayaw gayod pagabuhi na kwarta mo ana eh. Kasi ang tama na pag-negosyo kag safe, dun sa pinakamaliit lang. Kaya di mo kailangan mag-abroad para makapag-negosyo ka. Start small. Yeah. Pwede ka man baligyan na isin turon o banana Q. Bakal kasin oil, igo kasin 500 pesos bagada. O, bakal kan oil, saging. Wala kang karaha, manghuram lanay. Manghuram lanay. Nakay magbakal kagadayon na yun, dili ka doon. Discardability ba ka? Huram kang karaha. Pag kumita ka na, nakaipong ka, bakal ka na sa diri mo na karaha, inihinay na. So, ada na. Asa na nagdako? Maram ka pa nung mag-handle, maram ka na mag-manage, pwede mo na padakuon. Kaya di ba, para safe, dirisinda sa franchising, nagabanat na lang. Franchising na lang kay, siyempre mahirap nga yung system kasi, sa business, yun yung mahirap. Kaya kadalasan sa business, puro lang maliliit. Kasi may system kasi ang malalaki. So, sara-sara store ka lang. Di ka pwede sa mall. Mall has a system. But dili issue ang pera dapat dyan. Kaya ang issue dito, paano i-handle yung malaki. Ganun kasi yun. Diyan ka lang sa sara-sara store. Yun lang kaya mo, ikaw magbantay, ikaw mabakal dito. Diba? Tapos ibabaligyan mo. Yun lang kaya mo eh. Pero sa mga malls, makita mo tag-iyada ang bantay? Para. Pero they have a big business, right? Sa amin, ayaw kang pagbasang-basang sa niyo business, lalo kung may pera ka. Kaya, mas magandang ito, nura kang kwarta, doon ka magsimula. Ako man ini siya. Ano ba kasi, para makapag-ministry, kay kwarta, kailangan kwarta. You can start sharing the gospel anytime. Anyway.
Kaya sa kingdom of God, dili is yung kwarta. Amen. So, ito na, dapat lang talaga i-crucify natin. Nakasira talaga ang aton mga gusto. Pero now that we are in the kingdom of God, nano ang gusto sa nahari? Amo ang masunod. Yan, ha? So, 1 Corinthians 15:31, sabi niya, I affirm by the boasting in you, which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. Nakita niyo yung sabi ni Pablo? Gin-crucify ko na akong sa diri. Patay na ini. Di na ako nahadlok mamatay kay patay na ini patay na ini. Although buhay pa siya physically. Pero yung mga gusto niya, kung ano pa man, patay na daw siya. Kagami ng ginapaning, kamutan niya na everyday, dapat patay ako sa sadiri ko. Dapat di na ako magpara maila pa sa mga kababayan. Sabi niya, bagan wala na ako gintawag ni Lord mag-asawa pa. Hindi na siya nag-asawa. Kasama na yun, naging crucify niya. Wala ka na. Oh, deny yun eh. Kasi na-focus na lang ako sa ministry, kag tama man, nakulong pa nga na siya, kag kung may pamilya siya, kaluoy lang, kaya nakulong na siya. So, pero damo siya na ministryahan, nakabot siya sa iba-iba ng mga lugar. Damo na plant na church sa mga lugar, kasi wala na lang siya nag-asawa. Nakita niya na, aram niya na ang kagustuhan ni Lord, dili na. So, babae na. Isa din na sa niya, gin-deny, or gin-set aside. Siya din willing mag-set aside, okay lang, wala na asawa, basta may disciple. Eh kung yun ang kagustuhan ni Lord, amo, sige Lord. Amo, sabi niya, amo kagustuhan ni Lord pa. Nakita niya kang Pablo. Uro adlaw, dapat patay siya, kaya mako mo kung single ka, tapos kung damo baya sing gwapo, halimbawa, Kuya Jesse, gwapo ka. Damon maila sa imoro adlaw, ay dapat mamatay kita sa sadiri. Diba? Yung bang, crucify your flesh. So that patay ako radlaw Lord, dili na ako maila sinin ng mga ikunggok ng kabagasan. Imo mga chicks kasadto. Dida sa nanina messenger. Di ba? Pero kung patay ka na, dili ka na madutlan. Di ba? Yung mga patay dili ni na masakitan, di ba? Suntukon mo na. Dili ni na. Ang mga patay na amin isindaan, dili nagareklamo sa ministry kay patay na. Dili na ginakapoy. Pero kung nagapareklamo ka, kapi lagi, kadugi-dugi lagi sa preaching ni pastor, hindi ka gutom-gutom na, buhay pa. Pero kung di ka na ginagutom, patay na yun. Para bang, nagugutom ka in reality, pero okay lang, sige pastor, sige lang. But, disciple me, sige. Teach pa more. Ganun dapat. Yan mga patay. Nag-gets nyo to? Na ginasabi ni Pablo? Kaya wala siyang reklamo. Nakagatsan sawa, nalunod. Nilatigo din siya. Pablo. Pero nagreklamo pa siya. Wala. Aram na niya. Panalo na to. For to me, to live is Christ and to die is gain. Siya nagsabi siya. Philippians 1:21. Minsan ginabutangin na sa taol. For to me, to live is Christ and to die is gain. Panalo ka. Pero buhay pa siya. Pero sabi niya, I die daily. Kasi pag buhay ka, daily na, ang mangyari sa mo, I die daily. Aday! Buhay ka man. Aday! Maaday sa mga problema na, no? Pero kung patay na, daily na maaday. Sige lang. Okay lang. Patawad lang. Sige lang, sinang patawad? Ginaindala sinan aday para na ayday na kasi. Ayan. So, kukonsider ni Pablo na patay na daw siya. So, aminan key to multiply, mga kapatid. Are you willing to die? Now, Luke 9:23, sabi nila, then he said to the crowd, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross daily, and follow me. Ito po yung last Sunday, di ba? No? Una, deny. Or denial. Pangalawa, death. Ba? Crucifixion yun. Magdara ka sa cross, death po yun. Pangatlo, determination. Maging tuloy-tuloy lang ang pagsunod mo kay Lord pagka matutunan mo yung denial tsaka death. Yan talaga. And so, kailangan natin mag-agi sa kamatayon kung gusto mo magbunga kag mag-multiply.
So, encourage mo ni mo katakin para magbunga. Sabihin mo sa iya, mamatay ka na sana. Ayan. Okay? Kasi, dili ka mabunga kung dili ka mag-agi sina. At kitaon tayo ni kay base sa matuod ba na, Pasto? Matuod na, principle po yun. Ganyan talaga ang seed. Sabi sa John 12:24-26, I tell you the truth, unless a kernel of wheat is planted in the soil and dies, okay? Planted and dies. It remains alone. Ang pisog daw, pagkadili mo itanom, diliin na mamamatay, kag dili siya mabunga. But its death will produce many new kernels. Its death. Gets nyo? Kaya, damon-damon, mga anak sa Diyos na dili nagabunga, kasi buhay na buhay. Dapat mag-aga na isang ma-process sa death process, ano? Will produce many kernels, a plentiful harvest of new lives. So, and then verse 25, kitaan nyo yun eh, hanggang 26. 25 na. Those who love their life in this world will lose it. Sino din? Pasiguro ka sa buhay mo, kasi mahal mo, you will lose it. Those who are nothing for their life in this world will keep it for eternity. Sa iba na translation is, those who try to save their lives will lose it. But those who lose their lives for the sake of the kingdom will live. Okay, so 26, sabi nila, anyone who wants to be my disciple must follow me, because my servants must be where I am, and the Father will honor anyone who serves me. So, sunod lang kita. Kay sigurado, si Jesus nagpalangit, palangit man kita. Sigurado naman na, given na. Pero, ang matahom na naghatag sa aton sa buhay, si Lord, hinatagan ka ng buhay. Nano pa problema mo na hadlo ka mabuhay, di ba? So, ibig sabihin, willing to die. Yun yung, papainay na, yung mamatay para kay Lord, at least namatay kita sa pagserbi kay Lord. Dili ka namatay kay naligsan, dili ka namatay kay dahil nangawa at kung ano. Hindi, namatay kita. Dida sa pagserbi sa Panginoon, di mas maayo yun na, kung yun na mo. So, tingnan nyo, ang sabi nila, ang pisug. Kung dili daw itanom, mananatiling pisugla siya. Kag wala na sin silbi, sayang. Kasi ang purpose ng pisug, para itanom, agud magdamo. Yan ang purpose. Kaya nga ni may seed. From the very beginning, that's the purpose of the seed. No? Pero kung di mo yung itanom na seed, manatili daw, yun na lang siya. It remains alone. Wala na. Waran silbi. Kaya ang seed, bisanano kaganda, kag bisanano kadamo, imparampuan mo pa. Hallelujah! Dili na mabunga sing kaampo. Kinanglan mo inaitanom. Nagets nyo? Now, kita po, may life na. Ang seed kasi, there is life inside the seed. May life yon. Pero kailangan mo itanom. Minsan nga may seed na makita mo, nag-i-sprout. Miski na lang ka, ginakaon mo pa, na. Di ba, nagagamot na siya, o na, no? Pero, pabay ilay na nasugad sila, dili mo itanom sa luta, kaya na, matuboy na lang ka kag magbunga. It must be planted. Now, we have life already because you have accepted Jesus as your Lord and Savior. Alright? Tinanggap mo na si Jesus. May life ka na. You have life. You have eternal life. Pero mabunga ka na ba dayon? Kay imbaton mo na, kay may eternal life ka na? No. It's a process. You have to plant your life in the kingdom of God. Talagang magkaroon ka ba na itanim mo, dito na ako, Lord. Halimbawa, sa local church sa Soul Harvest, tanim mo buhay mo, Lord, dito ako. Magpapadisciple ako dito. So magkukumit ka ngayon. Tanim mo ang buhay mo sa kingdom of God. So paano yon? Sa church ni Lord din. Pili ka ng local church. Tanim mo buhay mo. Magpapadisciple ako dito. Magpapaalaga ako dito. Kaya nano kung itanong mo na, di mo na saribuhon. Niyan, sino masaribo sa imo kung itanong mo ni mo buhay?
So that's why, hanap kasing garden. Sa garden ni Lord, these are the local churches. Plant mo buhay mo. Commit ka. Papadisciple ako dito, Lord. Tanom ko ang buhay ko dito. Tanom ko sa mga anak ni Lord. Oh, ito na, magkukumit ka. Committed ka na kay Lord eh. Ada na si Lord sa imo. Once you plant your life, you will bloom where you are planted, sabi sa Bible. Yan, tanim mo ang buhay mo sa Kingdom of God, siyempre sa church din, Soul Harvest, dito ka, papadisciple ka. Then dahil di mo gintanong ang buhay mo, nag-commit ka, may time ka, may mga sacrifices din talaga. Kasi intanong mo na eh. Kaya di mo magkakaigwasin death processing pag itanong. Ngayon, papadisciple ka na. Di ka na magtuna na surrender. Hindi ka na magtuna na ang oras mo, bawasan mo na. Kasi igwa kami sin ministry, igwa kami sin paglinis dito, igwa kami sin soul group, igwa kami training. So, kailangan mamatay ka talaga. Nagets nyo? Pag itanong mo rin pag nagsunod ka na kay Lord, di na magatuna ba na mayroon palang mga dapat i-give up. Ayan. Sa discipleship, you must be willing to die. Amen? Open ang ibig sabihin. So, plant your life sa church, sa kingdom of God. Kahit Kristiyano ka, you will never grow and bear fruit pagka wala ka sa garden ni Lord na walang gardener. Walang mag-aalaga sa iyo. Eh di na sabihin, Christian naman ako, bahala na si Lord sa ako, may Bible man ako. No. You have to grow. Di ka pwede mag-grow na ikaw lang mag-isa. Kailangan itanim mo. That's a principle. Amen. And then, you will produce many plentiful harvest of new lives. So that's the key. Ang key nila is itanom, pandua, mamatay. Mamatay. Oh. Minaha. Ang preaching gali na ito, namamalay na. Kadugay-dugay. Para magdamo, dapat maitanom, kag mamatay. Yan lang. Then, matubo na, kag mabunga na, madamo na. Si Jesus Christ mismo, gintanom niya niya buhay. Sabi niya, follow me. No? Namatay siya. Ginbuwis niya buhay talaga para sa atin. Yan na, damo-damon followers niya. Kasi, he sacrificed. Amo man kita na, didi magtuna sa come and surrender, no, willing to die, sacrifice, then you will see your life mag-grow na siya. No? And then may mga followers ka na. Magdi-disciple ka na rin. Ayun. So, niyan, igwa kita sin process sa church para kita magbunga. Okay, kaya sabi ko sa iyo na mag-commit ka mo sa church. Igwa kita sin ginatawag na seed process. Amo po yun natin, seed process. Why? Because we are sowers. We are soul harvest. Ang soul bagay is sowers of unlimited love. Ang pangaran natin, dinagtungan pa sin harvest. Ang soul is sowers of unlimited love, sower na, harvester pa. So soul harvest. So waran harvest kung waran taniman. Kaya kita sowers, no? So that's why ang aton concept ang process naton seed process. Ang S, sowing, ang E, establishing, masunod na E is empowering, and D, developing. Okay? Seed process po yun. Kaya ang seed, bawa ikaw, yung tanggap mo na si Lord, may buhay ka na. Pwede, ikaw ang seed para sa imo pamilya, para sa aton nasyon, no? Kaya tawag na sa aton kids, baga, sons, soul sons, kasi S-O-N-S, seeds of the nations. Ayan. So, inasinda, pag nag-disciple na natong kabataan, pag nagbunga, taadami yon. Magpuproduce ng maraming seeds. Ngayon, may nasira na kita sa gospel, ayan, ini kung ma-disciple lang ini, itanom ka din Kaya lang, ang pagtanom, dapat sa hindi na willingness na willing to process or die. So, ay mo yung process natin, sowing. Sa sowing, siyempre, sinishare si Jesus. Yan.
Pagkatapos na tumanggap kay Lord, ikukitaan, new life lessons. Ituturo sa iyo yung new life lessons para maintindihan mo. Sowing part po yun. Pagkatapos pwede ka na umattend sa aton retreat na ginatawag na break-free retreat. Kasi ang seed baga dapat ma-break. Diba nakikita niyo yung seed? Hanggat hindi na broken yan, yun, pag na-break yan, ma-sprout na yan. Alabas na yan. Pero makita mo, may brokenness talaga yan. So, aminan natin concept siya na no? After that, na sowing level, dito ka na sa establishing. Okay. So, kung wala ka pa may mga, didianay kita, no? Tutukdoan ka, may tukdo sa imo, one-on-one, about this new life lessons. Para maintindihan mo ang kaligtasan, no? New destination, new direction, new heart, new relationship, new lifestyle. So, ituturo po yan. After that, dito ka na establishing kasi pag naitanom ka, dapat may establishing talaga. Ang puno, mahalaga sa iya yung roots. Establishing. Dapat ma-establish. Ang building, ganun din. Pundasyon. Ito po yung foundation. Lahat na teachings natin dito, foundational. So, this is all about commitment to 5M. Commitment to the master, family membership or church membership. Then, para maintindihan mo, no, ang DNA and all. And then, tapos, commitment to maturity, commitment to ministry, para nanon ministry. Din ako pwede mag-minister. Nanon akong spiritual gifts. Adi po din is establishing. And then, of course, nanon mission galit sa simbahan. Commitment to the mission. These are all basic. Dili ni siya sobra-sobra na elaborated teachings. Mga lang, mga tip of the iceberg, kumbaga, pero foundational po yun. Makikita mo na amo gali ni ang plano ni Lord. Na kaya ka mag-commit sa ganitong bagay even to the ministry kasi may mission kasi ito May dapat maligtas at discipleship. Yun ang papunta nun. Establishing class. Gapo kita every Sunday 1 p.m. Pero pwede po kami magtukdo sa iba na oras pa mag-open kung marami na kayo. So, pagkatapos empowering. Itong i-empower ka na mag-start na mag-handle ng disciple, mag-open ng cell group. Ito na po yun. Ada na didaan aton inductive Bible study, how to study the Bible, no? Tawag siya na homiletics. Ada didaan basic doctrine, and then how to open cell groups, how to disciple. Ano na didaan, mga dagdag na Tapos, developing, di na sa empowering, pwede ka na magiging cell group leader or soul group leader, tawag natin. And after that, pwede ka pa i-develop na more. So, maram ka na mag-study sa Bible, pero ang i-develop sa imo, preaching. Tawag siya na homiletics. Hermeneutics, ganitong kanina, study the Bible. Homiletics is preaching the gospel. Kaya nga ni katahom san homily ni Father. Homily, tawag. Kasi homiletics is preaching. So, ito na yan, developing, pwede ka na ma-develop. Pwede ka, kung tinawag ka ni Lord magpastor, pwede ka na mag-preach. Pwede ka man mag-preach na dili pastor. So, mo nakita na mga trainings naman. Okay. So, yun po yung ating process. Tawag siya na seed process. Para magbunga, kag mag-multiply ka. So, you have to plant your life. So, daan tayo sa sowing, establishing, no? Para ma-develop ang roots, hanggang lalabas na tayo. Magi-sprout na, empowering, and then developing. Abay, malalaking puno na yan na magbunga. Multiplication na po yun. Yan. So, yun po yung seed process. Basahon ko lang kadalian naton purpose, mission, saka vision, para at least alam nyo. Our purpose is this, enthroning God and loving people. We love people, but we don't worship people. We only worship God. We only enthrone God. He is our King. Halina sa love the Lord your God with all your heart. Love your neighbor as yourself. Okay? Next, ano ang mission ng Soul Harvest? To harvest souls. Ano na? Okay, Soul Harvest yan no? To harvest souls.
Meanings and harvest souls is to share the gospel, to win souls, no, to save souls, or share the gospel. And influence disciples. Ito yung kanina, go and make disciples of all nations. So yan ang mission natin. Ang mission not only for Masbate, but to the whole world. Okay? Kaya grabe ang pagkita ni Lord sa disciple, ano? Unsi lang ang insabihan niya, go and make disciple. Kaya si Judas wala na, patay na ng 11 eh. So 11 na lang ang nabilin, imbis na 12. Pero sabi niya, go and make disciples of all nations. Eh kung ikaw siguro usad sa disciple, mangarat ka, grabe ka man Lord. Unsi lang kami, tapos sa nasyon na naamon iko-conquer. Pero ganun ang tingin ni Lord sa disciple. Because disciple is patay na, dili ni mareklamo, kag unstoppable. Oh, may kaon sa wara, fight na ini. Wala na nangyari sa mga disciple. Ganun talaga sila. They didn't stop. Even John, ibubutang na, nilublob na sa mantika, nagkakakulo, magpipreach pa rin. Imagine that. You know, a disciple. So sabi niya, go and make disciples of all nations. Yun lang ang command ni Lord eh. Sa aton tanan of all nations. Kaya humanda ka kapatid. Ay ipapadala ka ni Lord. Di ko alam kung di na nasyon base sa Costa Rica. Ada lagali sa Islam. Sinong taga Costa Rica di sabi ko, kinanglang kita Kuya JC sinasin passport ko na mo kay Costa Rica. Ada lagali sa Islam. So, naton vision mga kapatid, tingnan nyo ito ang vision ha. We want to see, ito yon ang binigay ni Lord na vision sa Soul Harvest, na ang mga anak ni Lord sa Soul Harvest, dapat makikita, ito yon ang simbahan, no? Multitude of disciples. So, can you imagine, pero nakita yan na, damo na kita, pag na-disciple lahat. Sabihin na lang natin, 100 na disciple na dito. Tapos, pag nag-disciple uli yan, 200. Another year, nag-disciple. Sintag-irisad la. Magiging 400. Pang-upat na tuig, magiging 800. Pang-lima na tuig. O, dumdamo na. Para sa pangalawang dekada, parang meron pa tayong more than 7 years. Kasi nasa ano na kita? So, 7 years pa. Ay, kayang-kaya pa. Kaya laban natin to. Multitude of disciples. Ini daw ng mga disciple, mag-manifest si Jesus in the buhay. Manifesting Jesus Christ. Kasi Christ-likeness ang naton goal, ano? Ministering to people. Makara mag-minister sa tao. Makara mag-pray, magbulig sa iya kapwa. Ministering to people. Helping people. And then maaram na mag-disciple. Not only helping people, but discipling people. Maaram na magtukdo. Okay? And then, mentoring leaders na. Kasi yung disciple mo, may disciple na siya. Magme-mentor ka na ng leaders mo. Then, multiplying churches. Yan na, iko na sa Milagros, may worship. Next Sunday, mag-start ng worship sa Mapuyo. Puyo lang. Digan. Hindi na sinda Mapuyo dito kay ma-worship na sinda dito. Okay, wow. Multiplying churches. And then, managing millions of money, all for God's glory. Yan ang ating vision. 7M. Inintratagapon ang millions of money. Kasi adi pakit sa kalibutan, magmamanage talaga tayo ng mga bagay dito. Pero, still, parte na sa aton spiritualidad. Di na makita kung matiwalaan ka sa kwarta. Kag magagamit na kwarta sa pag-making disciples. So, yan na pa lang, kahit 10 pesos, maram ka na mag-manage, ha? 100 pesos, maram ka na mag-tithe sa offering. 1,000 pesos, maram ka mag-tithe sa offering. 10,000, maram ka mag-manage. I-entrusted ni Lord sa imo, millions of money one day. Okay, kita ni mo katakin, ganyan lang yan. One day, multi-millionaire yan. Kasi disciple yan eh. So, ginauna ta ang discipleship bago ang pagiging milyonaryo. Kasi ang dapat pa maging milyonaryo, yung mga disciple. Habo ako sin maging milyonaryo, dili disciple. Kasi alam nyo, ang milyonaryo na dili disciple, pwede siya maghimo sin dili mga maayo na bagay. Lalo na kung di Christian, milyonaryo, daw, nanong gamitan mo sang kwarta? Pera daw na babae ang maloko sina. Peraan, mapipir din niya sa bulang ng mga pobre.
Ani pobre na, napure di pa sa bulang. You see, pagka milyonaryo, dili Kristiyano. Pag milyonaryo, dili disciple, magkakausa siya sin problema sa aton lugar. Maraming masisira na tao. Yes. Pero pag disciple, milyonaryo, ay, damo-damo maligtas. Oh, tandaan niyo yan. So, padamontan milyonaryo, na mga disciple naman, ano, Kuya Renz? Kuya Renz, dapat maging milyonaryo ka. Ayaw gan pagpayag. Pero disciple na. Yeah. Yan ang focus. Na kayo maging milyonaryo ka, dili magadami na, pero kung kagustuhan ni Lord, gustuhan ko na lang. Pero kagustuhan ni Lord, magdi-disciple. So, ito yung vision natin. So, ang process, ano yun? Seed process. Ano ang S? Sowing. Ang E? Establishing. Kasi process yan. Pag na-establish na, i-empower ka. Empowering. Then, na-empower ka na, nagatuna ka na, nag-disciple ka na, nag-cell group ka na, dapat mas lalo pang ma-develop. Basi tinawag ka ni Lord, one day, pastor ka or missionary. Pero pwede man na teacher sa aton mga trainings. Hindi talaga in a pastoral work, but one of the staff in the church. Kasi marami na tayong full-time worker one day. Laki to. No? One day, ada na kita mag-worship sila na ayos din ako na ipapatukod. No? Sana tutunaan na nila kay bagang gibakuda na, no? So, piran capacity sina one day dada. O, ada na kita mag-worship, ay kailangan kita mga full-time worker. Oh. Yan iba sa iyo, di-develop para worker sa church na. Dili kay worker sa labas. No? Okay sa iyo na? Oo. Yan. So, may sweldo sa wara, paitin eh. Disciple eh. No? Pero sweldohan ta. 100,000 ang bulan. Dapat one day ganyan ang sweldo sa mga pastor, ano, Kuya Jesse. Apat ka na. Sa other churches natin, ganun sila. Laki yun. Nasa Manila naman sila. Kasi nga malay na. Ang mga kumpanya nga nag-sweldo sin 150 ito. Sa Kingdom of God pa. Diba? Dapat ganun din. Pero kita, sige lang, start small. We do the ministry. May sweldo sa wara. Okay lang. That's not an issue. Amen. Sinong gusto mag-multiply? Fill up ka mo. Itong wara pa sa seed process. Fill up ka dito, ade. Mapapaprocess po ako. Store, ito yan. Tanim mo. Then, join ka sa ating mga trainings or seed process. Then you will see your life growing, maturing. Then, may empower ka, may-develop. Mag-multiply ka talaga. Amen. Sige po. Mamaya, pagtapos, igo dito sin, pwede mo fill upan na commitment form para sa ating seed process. Okay. So, let's all stand. Ay, salamat. Natapos din. Kauna ko, 12:00 matapos. So, maghanap ka sin partner nila or katakin and you pray for one another. And ipag-pray mo siya na, Lord, mamatay na sana siya para magbunga, kag magdamo pa. No? And then, help us, Lord, to surrender. Help us, Lord, to grow, mature. No? Kita itanom naton sa diri sa church that we should grow and bear fruit. Amen? Okay, so, praise the Lord. Let's pray for one another. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, thank you. Lord, bless niyo po, Panginoon, mga anak mo na narito ngayon. Salamat, Lord, sa mga nakapag-attend. Palain niyo po, Panginoon. Lord, God, I pray that you would bless them. God, I pray that you would bless them, Lord. Lahat na narito ngayon, Lord, pagpalain niyo po sa pangalan ni Jesus. Gampo po kami, Lord, that you would help them, touch them, Lord, na sinda mag-commit, magpapadisciple, para magbunga, kag magadamo pa, magdi-disciple din sila.
Lord, I pray that you would bring us back sa tamang focus, sa tamang direksyon, align with the purpose and vision. Lord, buligi po kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Help us, Lord, willing to surrender and follow you, to die every day. Hindi rin madali. Pero Lord, buligi kami na maging mabungahon, mag-multiply. Mangyari, Panginoon, ang sinabi mo, ang bless mo, ang command mo sa amon, Panginoon, na go and multiply. Lord, thank you. Father, once again, we give you praise and thanks. Thank you, Lord, sa nimo pagligtas sa amon mga buhay. Salamat, Lord, naging tagaan mo kami sin buhay na walang katapusan. Pero, Lord, gusto mo rin na kami magbunga. Kaya ginligtas mo kami. Ginhimo mo kami na parang seed in your kingdom na dapat maitanom para magbunga kag mas lalong magadamo pa ang mga masave na kalag, mag-increase ang number and mag-multiply. So Lord, salamat sa mga kanak-kanaadi na willing magsunod, willing mag-go through the process, sa seed process, Lord. Agod sinda maka-experience, Lord, sa denial, death, determination, ma-establish kami, Panginoon, dito sa imo, ma-establish ang among relasyon sa imo, ma-establish ang relasyon sa kadausaad. Kagamo man, Lord, maging prepared kami, Panginoon, ma-empower to win souls, to make disciples, to conquer this nation, Philippines, to conquer the world for Christ. Lord, bless them, Lord. Bless each one of us. Lord, as we leave this place, Lord, as we go back to our respective places, I pray in Jesus' name that your presence will go with them. Lord, I ask and command your angels to guard them. I cover them with the blood of the Lord Jesus Christ. And I declare anointing, power to witness, O Lord, to the lost souls, opportunities to share the gospel this week. And also, Lord, wisdom, knowledge, understanding. The fruit of the Holy Spirit, Lord, padayon na magabunga sa inda mga buhay, Panginoon, and they will become a blessing to others. Lord, I also declare spiritual prosperity, physical prosperity, good health, and also financial and material prosperity be upon your children. Lord, once again, I declare the shalom of God, the complete blessing of the Lord, nothing missing, nothing lacking, nothing broken. In the mighty name of Jesus Christ, we pray, I pray, and all God's people say, Amen and Amen. Hallelujah. Praise God. Hello, Soul Harvest Church. Kumusta po tayong lahat dyan? Ako po inyong lingkod, Pastor Ray Clemente mula dito sa Sydney, Australia.
Miss nyo na ako, di ba? I'd like to take this time to invite you sa ating nalalapit na family camp na gaganapin sa Gold Beach, Masbate City mula May 10 hanggang May 12. Yan po ay Biyernes hanggang Linggo. Ang ating tatalakayin ay isang topic na di nyo pa siguro naririnig. Pinamagatan kong one anothering. Ito ay base sa salitang iniwan sa atin ng ating Panginoon Kristo o iniwan ni Kristo sa kanyang mga alagad bago siya namatay at muling nabuhay at umakyat sa langit. At ang topic po natin ay tungkol sa pagpapatibay ng ating pagkakaisa bilang magkakapamilya o magkakapatid sa presensya ng Diyos. So ano pang hinihintay ninyo? Di register na. Okay? Sige, kita-kita po tayo soon at maraming salamat kay Pastor Jether at Sherry for inviting us, for entrusting you to us. And also, advance thank you kay Ma'am Betsy para sa kanyang inihahandang buko juice at seafood para sa amin ni Tita Kay. So, please pray for our safe journey papunta po sa Manila and Masbate, and we are looking excitedly to see you all soon. Mula dito sa Sydney, Australia, Pastor Ray lamang po. God bless you and see you soon. Alam nyo, ganun po ang Soul Harvest. Isa kang Nazirite. Yung buhay mo na i-offer mo na dapat sa Panginoon. Gagamitin ka ng Panginoon powerfully, amazingly. Lord Jesus, you are my Lord, and from now on, I will obey you. It is so important to see ourselves as God sees you.